we are talking about the fundamental law of the land. It's the highest. Kaya nga, pag ito ang ginalaw mo, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ever since, noong panahon ni Marcos, yung tatay niya, yun ang unang tao na ginagalaw yung konstitusyon. A constitution is supposed to be permanent. At least more or less ilang taon. Hindi ginagalaw yan. Pero nakalimutan niyo ba na ikaw mismo ang may gusto rin na mabago ang ating saligang batas? You know, my advice to you is maintain a federal system, a parliament, but be sure to have a president. If you can amend the Constitution, and you can do it by 3 to 4 years. After 6 years, lain ng gobyerno, lain ng sistema inyong makuha. And this time, it's gonna be federal, parliamentary. In a federal state, you elect members of the parliament. Magkahiyaan naman sila kung maglalagay ka ng bobo dyan na Prime Minister. Yan. Oh, ang next issue natin. Attorney, yung Dumaguete, no? Rally, Dumaguete. Oo. Thank you so much. Maraming salamat sa lahat ay nag-BBM side. Maraming salamat po. Nakita ko nagsalita sa video si nakita ko yung napanood ko yung video na isa na si Attorney Harry Roque. Hindi pala sila nabigyan ng permit. Oo. Pero tuloy pa rin sila, nagtuloy-tuloy pa rin sila, attorney. Yes, ito nga partner. So, tingin ko wrong timing si May. Feel ko lang Tingin ko dapat hinayaan na lang niyang mag-rally. Oo. Para di siya makulayan. Diba? Okay. Dapat hinayaan niya na mag-rally. Tapos, kasi ganito yung partner sige po, attorney. Mga tanungan. Marami nagtatanong, anong nangyari? Bakit nag-iba? Ang akala nila, okay na na tinanggap na, may permit na yung Dumaguete City LGU. Pero ngayon, biglang binawi. Well, ang city, ang chief of police ng city po ay sumulat kay Mayor Remolyo at ang sinabi, unang-una isa sa magsasalita yung Glenn Chong na maraming mga pula sa ating First Lady na sabi niya, mukhang nag-i-inside out to sedition. Paano mag-inside sa sedition? Hindi naman po public official ang ating First Lady. Wala naman po siyang mandato, wala naman po siyang opisina, no? Hindi po siya public officer, nagkataon lang asawa siya ng presidente. At matapos yun ay sabi nila, hindi raw sapat ang kanilang mga kapulisan para bantayan ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan po ay taliwas sa karapatang pantao na mapayapang magtipon-tipon. Meron nag-apply ng permit. Hindi na permit. To rally, to conduct a rally. Yeah. Nung partner, nung April 15, nabigyan. Itong si Reverend Ed Samson. Okay. Okay? So, April 16 yung partner. Tapos, may bumalik, May 3, itong si Benjamin Villa. Pumungi siya ng parang security. No? Security assistance mula sa local. Okay. So, in afterwards, partner, hindi nila kaya siguro mag-provide ng private na magsisecure sa lugar. Sa lugar. Ayan, ba? Pero this is a private affair. Kasi rally. Ng private individual. Diba? So, humingi ngayon ng info, itong si Mayor Remolyo sa PNP. Kaya ba? Ma-secure. Ang sabi daw ng PNP partner, hindi namin kaya. Hindi namin kaya, Mayor. Hindi namin kaya. Especially darating si Pangulong Duterte. Kasi hindi naman yung hiniming request nung Benjamin. Na baka pwedeng humingi kami ng security assistance kasi darating si dating Pangulo. Dating Pangulong Duterte. Siyempre, iba yun, di ba? Dating Pangulo, kailangan ng security. Kailangan tama, attorney. So, sabi ng PNP, di namin kaya. So, baka pwede gawin mo yung permit kasi may hirapan tayo. Okay? Ngayon,
hinahagilap nila mayor ngayon, itong si Reverend Samson, pero si Reverend Samson na unang humingi ng permit. Na pinagbigyan, partner, hindi na daw siya involved doon sa scheduled rally. So, ngayon, ang sabi ngayon nila mayor sa office nila, yung bago nilang kausap, mag-apply kayo ulit ng permit, tapos bigyan nyo kami ng proof na kaya nyo i-secure yung lugar. Yung gagawin yung rally. Tama. Kasi yung PNP dito, hindi kakayanin. Siguro, kung dadami yung crowd, hindi kakayanin. So, you have to provide. Correct. Give us the proof na kaya nyo i-contain. Diba? So, hindi na nag-apply muli ng permit. Yun. Hindi na nag-request ulit ng permit. So, anong nangyari? Walang permit. Partner. Diba? Oo, attorney. Ano nangyari? So, sabi niya nila, tutuloy pa rin kami. Kasi pinag-usapan naman namin to na pwede naman sila mag-rally sa Freedom Park. Anywhere. Nang hindi kailangan ng permit. Kasi Freedom Park din Ang problema, partner, mukhang wrong timing pa rin si Mayor. Okay? Pero sige, bibigay ko naman yung good side. Pero dito feel ko, wrong timing. Nagkataon, sinadya, di ko alam. Kasi, yung Freedom Park nila, na malapit sa capital area pa, malaki yun kinulos nila. Okay. Para sa centennial anniversary or celebration ng Dumaguete City. So, kinulong siya ng May 6. Kaya may rally May 7. May 7 yung rally Diba? So, untimely ba? Wrong timing ba? So, sa akin, partner, kung Freedom Park yan, i-rehabilitate pa lang, hindi ko alam ano ba yung sitwasyon dun. Kasi parang nakita ko sa inyo, parang ni-rehabilitate ito 2021. So, medyo bago pa, di ba? So, tingin ko lang, partner. Attorney. Kung sinadya man ito ni Mayor Remolyo, hindi maganda yung drama. Talaga mapipintasan sila ng grupo ng dating Pangulong Duterte. Correct. Okay. Tapos, doon din marami na mga vehicle. Diba? Doon lahat nakapark kung saan pwedeng magdaos ng rally. Naku po. Okay? Doon pa nakapark kasi daw, i-bless ito. Naku po. Ano naman nagkaroon yata ng blessing Ito yung sinasabi na blessing ng mga heavy equipment ng Dumaguete City na isa sa mga naging dahilan maliban sa sinasabing rehabilitasyon ng nasabing Freedom Park para hindi doon maganap ang pinaplanong maisog prayer rally ni na dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga supporters.
Pero sa akin, wrong timing siya. Oo, attorney. So, ako siguro, at yung kalaki, pwede ka naman siguro utusan yung ibang tao. Kasi ayusin nyo muna yung mga vehicle. Hilera nyo sa tamang lalagyan. So, bigyan natin sa freedom part ito. Wag muna dyan. Wag muna dyan, or sige po, pero bahala kayo sa security nyo, ha? Bibigyan na namin sa inyo place. Correct. Hindi na yun. Diba? At siguro, ang isang i-condition ko as a mayor, papayagan ko po kayo dito sa Freedom Park, diba? Pero sana, huwag kayong mag-utter ng mga seditious words. Okay. Diba? Ibang tipong ibaksak, i-resign, no? Tipong ganon. Iwasan yun. Diba? Tapos, sabihin drug addict, it was at first, when you say something to a person, parang hate speech eh. Diba? Tapos, akusahan mo na drug addict, definitely it's libel. Already committing a crime. Diba? Kasi sabihin natin sabihin yung drug addict, may nakita kasi akong placard drug addict. So, you're already committing libel. So, libel and then you're committing a crime. Yes. Diba? Sana, hindi na kasi pinitigilan nila ako ni Harry Roque. Hindi pinitigilan. Muna kasi ako ni Vic Rodriguez. Una kasi ako ni Vic Rodriguez. Si Atang, kita ko nagsalita. We have the freedom of speech, diba? Yung freedom of speech, wala naman talagang dapat yan na proteksyonan. Pero, partner, may limitations. Hindi lang pwede mo sabihin. Especially if you're parang inciting people. Kasi yun. Pahinain yung trust ng tao sa Pangulo. Pinaninindigan ko ang sinasabi ko. Hindi si Marcos legitimately elected dahil sa improper meeting, illegal meeting nila ni Lisa Marcos at ang owner ng Smartmatic. Sinong nagsabi? Si Lisa Marcos. Diba? Hindi siya covered ng freedom of speech. Attorney. Dapat yan, may tingnan nila. Diba? So now, partner. So, ganun din yung nangyari. So, for me, wrong timing. Wrong timing. Kung nandun na talaga yung mga truck, even before pa, para for the blessing ng sasakyan. Ang sa akin, yun, pwede gusto ng pagbigyan, sige, ayusin natin unless binubungkal yun. Parang diba? Pero siguro, ang isa maganda dito, para, at hindi man din masasabi nila Pangulong Duterte, na sila ay pinipigilan magsalita, may binigay sa kanila ibang lugar. Yung sa Quezon Avenue Park, hindi doon sa may capital area. Pinayagan naman sila doon magsalita. Yun. Diba? So yun nga lang, siguro yung pag-set up nila ng stage, medyo na-discourage. But still, yung right to speak, right to air, no? The grievances, hindi naman napigil. Kasi mas naman yung mga reporter ng SMNI, sinabi naman nila na wala naman kami nakitang pagpigil. Nung itinuro na sila sa isang lugar na pwede nilang puntahan, doon na sila. At doon sila mag-aaral, wala naman pumigil. Ever na tayon dyan sila unya? Dili man ko kapugong, bala. I mean, hindi po gusto maguba ako ang farm. Mamugos po sila. But igasto, kung ba'y bahala na ako ng gasto. Do you know how long it took this park to be beautiful? My God, 9 years para maingon ani. So, we're just hoping na peaceful rally mo nagawin. Diba? Prayer rally mo nagawin. So, pwede lang tuyok sa ground.
dito, then Cathedral pa sila magtiwas o Quezon Park. Abri mag Quezon Park. Oo. So, good thing, di ba? Ginawa nila yun. Kasi otherwise talaga, mapipitasan talaga sila doon. Kukulayan. So, yun lang yung take ko, partner. Pero sana, partner, ang bawat karapatan, kasi Pangulong Duterte, siya nagsalita about freedom of speech, partner. Hindi pwedeng masupil. Dagdag ng business. Gusto mo pagkatapos, kung may nasaktan, di magdemanda kayo. The expression or of the press. Kaya importante yung publication, hindi mo pwedeng, wag mong sabihin dyan sa newspaper, ito sabihin mo. At saka yung press, walang lisensya yan. Yan ang negosyo. Mag-printing press ka na, hindi ka kailangan humingi ng permit kanino man. Ganon kahalaga itong konstitusyon na ito. Huwag ninyo itong bitawan. Magkalit-seletse na ang buhay. Sabihin ninyo, kung hindi tayo pwedeng magkaintindihan dito, patayan. Wala tayong problema. Ganon talaga ang buhay. So, ito. Diba? Very clear. Pero sana maalala niya kung papaanong naharas sa panahon niya ang Inquirer, ang Rappler, si Maria Ressa, ang ABS-CBN. Diba? Tama. Meron, sabi na natin, may isang reporter, ang Rappler, na hindi niya pinapasok sa Malacanang. Rappler reporter Pia Ranada is now banned from entering the entire Malacanang complex, not just Malacanang Palace. Presidential Communications Undersecretary Mia Reyes tells Ranada she was informed by the Presidential Security Group of the development. Reyes says the PSG did not give any reason for the ban's expansion. They also did not state for how long the ban would be in effect. Previously, Ranada was only banned from the palace by President Rodrigo Duterte, but was still allowed to enter the new executive building, where the press working area is located. The development comes after Rappler slammed the remark of PSG Commander Lope Dagoy that Ranada should have been thankful that PSG personnel did not hurt her when she asked for more details about the order to prohibit her entry into Malacanang premises. Defense Secretary Delfin Lorenzana also said Dagoy's remark was uncalled for. Dagoy refused to apologize for the remark. Presidential spokesperson Harry Roque earlier said the ban was enforced because Duterte was annoyed with Ranada. Executive Secretary Salvador Medialdea, meanwhile, said the ban was imposed as a way to implement the Securities and Exchange Commission decision against Rappler. But the SEC itself said its decision is not yet final and executory. The Malacanang Press Corps said Ranada remains an NPC member. The Foreign Correspondents Association of the Philippines also voices its grave concern over Duterte's ban. It says, quote, FOCAP considers this as a blatant attack on freedom of the press, a right guaranteed by the Philippine Constitution and the United Nations. Kasi yung mga ibang news is tingin nga negative sa kanya. Oo. And that's, diba? Now he's talking about press freedom or, diba, Attorney Claire? Freedom. At lakas mo nga magsalita about freedom of expression. And freedom of the press. Nasa panahon mo, parang hindi naman siya totally na-enjoy, especially ng mga taong kumukontra sa'yo. Nag-ibang ihip ng hangin, ano, ni dating Pangulo, ano? Attorney. So, yun. So, pag nagsalita ka, partner, about freedom, dapat pinagbigyan mo din ng panahon mo. Ang dami niya nagreklamo sa kanya ng panunupil kung na makapagpahayag ng may kalayaan, di ba? Oo. Tama yun. Pero sunod-sunod, ano, Attorney Claire, no? Ang dami nilang peace rally na tinatawag. Talagang masipag sila. Makayubi, hindi siya enough. Yung people na nag-gather nila, it's not enough na mag-create ng people power. Kasi siguro di ko alam kung ito ba, siguro may advantage siguro yung social media, partner. People now, they are trying to scrutinize, examine, analyze ang nangyayari. Parang they are busy with their work, busy with watching some YouTube vlogs, partner, na parang wala silang oras pumunta at mag-people power. Oo, tama yan. Siguro unless na very clear kung talaga naaabuso. Kasi nakikita ko issue nila, bakit hindi daw unahin yung tungkol sa presyo ng
Mga bigas. Billions pa. Oo. Pero tandaan natin, Bigas. it's the same old issues even during the time of Duterte. Yun at yun din ang nagiging issue. Mas marami pa nga kaligas-gas nun eh. May pharmacy, may war on drugs, may extrajudicial killings. Daming issue. Bakit hindi ma-issue yun? Tama. Diba? Yes. Yung WPS pa with Philippine Police. Tama. So, kung i-weigh mo, siguro mga kayo, before me, kung i-weigh mo, ang issues noong panahon ni Pangulong Duterte at issues ng PBBM, mas maraming intriga noong panahon ni Pangulong Duterte. Totoo yun, mas attorney. matindi. Diba? Ay, teka lang, Porter, by the way, si Perry Winkle, hello, Perry Winkle, thank you po. Sa kanyang munting alaala. Nagbigay kasi siya ng cake partner. Nakita nga namin for dito. our anniversary ni Chuck, saka for the birthday ni Happy anniversary, Attorney Claire. Happy anniversary. And Kuya Rod, happy birthday. Thank you, Perry Winkle. Ayan. Ayan. Ako po si Radyo Banjani Pahilanga. Attorney Claire. Ayan, ako po sa Attorney Claire kasi papalala, huwag tulugan, ang inyong karapatan.